Kuya Chico! Yes, Papa Shacks. Anong meron? Ang daming tao ngayon. Such a feeling coming over me. What? There is wonder in everything I see. Oh, I think I know that. There's a na. Alam ko yan. I'm on the top of the world looking down on creation. Sumakit ulo mo, di ba? Hindi. Oh, alam ko yan. Explanation I can't find. Sino kumanta niyan? Carpenter. It's a love that I found ever since you've been around. Your love puts me on the top of the world. Top of the world. Top of the world. Anong gusto mo? Top o... Side view. Oh, bakit? Pwede, no? Side. Oo, maganda kaya din yun. Pang tamad. Bakit? Side, oo. Pwede naman yan eh. Ano ang pinag-uusapan dito? Yung kanta. Okay, good. Diba? Ganyan. Hello po sa mga may collection ng mga cassette tapes. Wala na, yung mga cassette tape, kasi ako mahilig akong bumili at saka never akong bumili. Hindi ako mayaman lumaki ha, pero pinag-iipunan ko kasi nagtitiis ako ng baon, nakikiburaot ako para makabili ng original na cassette tape. Dati kasi collection yan eh. Collection nga. Ngayon, pero naiisip ko sayang lang kasi wala na. Hindi ko alam, yung mga cassette tape ko wala na. Yung iba pero maayos naman, yung iba kinain ng iba yung tunog nung merong certain scratches. Yung cassette tape, hindi, kapag bago, smooth yan eh. Pag tumagal na. Kasi ano na eh. Tapos yung head ng player mo medyo marumi na rin, meron siyang. Actually marami mga head na madudumi na din eh. Hindi yung, di ba, yung sa cassette. Dapat nililinisan yung mga head. Hindi. Ako ginagawa ko yung bulak medyo babasahin mo ng konti lang naman yung lang ng alcohol ganyan tapos yung head nung nilinisan mo kasi di ba akala mo minsan yung cassette tape mo yung may problema kasi medyo bungol yung tunog yung pala yung head nung player yung may sira o yung madumi na. Yun lang. Na-share ko lang. Hindi kasi di ba lumaki ako ng cassette tape talaga ang lahat naman tayo, I guess. Player eh. So, yeah. But it gives flavor to the song. It gives certain yung may scratches. Di ba? Pero bad trip yan pag sa CD, di ba? Kasi wala lang. Yung iba hinuhugasan yung CD. Sino sa inyo naghuhugas ng CD? Di ba nauso yan dati na kumalat na naniwala na para matanggal yung matalon-talon sa CD, hugasan daw. So ginawa ko yun yung CD. Yun, nangangalawang talaga siya. Pag ginanon mo, may kalawang na, lalong hindi mo na ma-play. Yun lang, na-share ko lang, Kay. Sige, bye. May iniisip ako bigla eh. Ano ba naisip mo? Sorry, dark ako. Bakit? Sige. Hindi. Kaya ko yan. Anong meron? Hindi kasi, di ba sabi mo nangalawang, naipaisip ako bigla. Because metal nga yun. Rust is a combination of... What? Diba? Hindi, chemical reaction yan eh. Of Diba, tuloy masakit sa ulo. Brad, naka-confine ako na sa hospital sa Bicol. Sabi ni J. Trench Castaño. So, you get well now, brother. Ano man ang dahilan? Hindi ko naman kilala. Binasa ko lang, Brad. Si yan? Si JR. Yung lagi nakapwesto dito. Si J. Trench? Si JR Trench siya yun. Yung lagi nakapwesto dito kaya wala siya ngayon. Naka-Jordan shoes. Oo. Anyari na. Nagpatuli ka, no? Summer eh. Ayun eh. Feeling ko, confine sis. Kaya pala naka-Brad siya. Kaya nga, ganyan. Anyways, Brian De Jesus is tuning in all the way from Canada. Maligayang pakikinig po. Canada. Hello po sa mga taong hindi alam ang spell ng Saskatchewan. Hindi ko rin alam. Na ano na? Saskatchewan. Ano yun? Lugar sa Canada. Sorry. Haven't been to Canada. Ako din naman. Ano bang... Pero gusto ko pumunta. Canadian. Ano bang meron nga doon? No? Canada. Si Trudeau. Si Justin... okay. Gusto ko rin pumunta. Si Justin Trudeau. Oo nga, si Prime Minister. Well, anyways. May caller tayo. Speaking of meron abroad, talaga? Chico, si Jack ng New Zealand. Jack. Hey, Jack. Hello? Hello, magandang gabi po dyan. Ano po ba dyan? Umaga, hapon, tanghali, bukang liwayway, dapit hapon? Actually, na rito, almost 4 o'clock a.m. Okay. Advance kayo. Bukang liwayway. Advance kayo, no? Opo. 1, 2, 3, 4. Mga 4, 5 hours. Kami yung unang nag-New Year. New Zealand. Kumusta yung mga baka dyan? Mas maraming baka sa tao dun eh. Oo, no.
Oh, House number ng siguro tao. fresh milk lahat dyan, no? New Zealand, no? Kailan ba sa New Zealand, they're shutting down prison cells. Dahil walang crime. Walang crime, gaano? Di maganda. Tsaka parang ang payapa di ba, pag sinabi mo New Zealand, parang gusto mo doon ang payapa ng buhay, no? Puro snow, puro Alps. milk, ganyan, chocolate. Maganda ang buhay. Okay lang, tanong natin si Jack. Anong trabaho mo dyan, Jack? Bali, auto technician. Auto technician. If you don't mind, magkano ang sinisweldo ng isang auto technician dyan? In peso conversion? Actually, dito kasi per hour. Oh, per oras kasi yung per hour talaga usually eh. Pagkano ang dineneto mo? Per oras dito. Pagkano ang Actually, isang buwan? sa per hour, 1,000 shitty meal. mahirap kasi kumpitin sa isang buwan kasi weekly kasi ang sahod dito. Sa weekly, magkano wini-weekly mo? Actually, sa weekly, almost pumapatak din ng $900. Magkano yun in peso? 1,000 In shitty. peso, kasi ang 35 yata ngayon per Ang palitan. Wait lang ha, New Zealand 900 times, magkano balitan? Times 35. 35 po. Oh, ha. Sa 31. Yeah. Oo, 31. 30,000 average yun. Mga ganyan. Pwede na, no? No, pero hindi pa po ano yun kasi nagbabayad ka ng tax Oo. May sa tax. bahay, sa sa pagkain. Right. Sa tax almost 100 or $130 per Diba? per Laki week. na nung in short, ang laki na nung nakakaltas at yung mga take home mo ano na lang. Pero sa ibang bansa naman kay Chico, ang trabaho mo auto mechanic, di ba? Hindi siya parang sa Pilipinas, di ba? Iba yung doon medyo Iba yung magaan ang setup. trabaho, di ba? Mga machine. Ayan. Kumusta ka naman Kasi dyan? dito naman sa New Zealand, madali lang din po ang trabaho. Ang problema, paspasan. Kaya medyo mahirap din. Oo. Madali naman pero Per mahirap oras lang. Tama. Anyways, Jack, wait lang ha. Batiin ko lang si Miss Jo, yung ating kasama dito. Sino si Binibining Jo? Oo, si Binibining Jo, nakaantabay. Si Binibining Sila Jo. ng ate Jen niya ngayon. She's a fan Ay, of the show hello. daw. Baba. Hello po. Pwede magpag-greet. Pwede naman. Pwede po. Joanne Jen Hernandez. Ayan. Yung iba ganyan nagtatanong, pwede magpag-greetas, wala na. Pwede naman. Sana nilagay mo na yung greetings para isang basa na lang. Hi, Miss Jo, Miss Jen Hernandez. Anyways, Jack. Puro Si ano Jack. ha, puro J ha. Jack, Oo nga. Jen, Oo. Joe. Actually, ang pangalan ko talaga Jack J. Jack J. Yeah, you know, Oh. we are so happy that you, Jack. Lasing magulang mo nun, no? Bakit? Jack J. Di bakit do? Ang ganda kaya pakinggan, Jack J. Jack J. Diba? Ang angas ng dating. Jack Daniels talaga yun. Jack J. O yun, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun. Jack J. Niels. Ay, nako. Sige na, kuya, magkwento ka na. Anong atin, Kuya Kois? Medyo may ano lang konti. Ano Kasi sinasabi before ko eh. I'm Qatar. Nasa Qatar po ako dati. Oh, ang layo nung itilon mo. I met a girl. Mayroon po akong nakilalang babae doon. Oh. At actually, nagsama kami for almost 2 years. And after that, umuwi kami ng Pilipinas. Sabay din umuwi. At tapos po noon, bumalik ako after 2 months. Ako lang mag-isa. Siya yung naiwan. Naiwan saan? Siga dami din hon. Sa Pilipinas. Okay. Ako na yung bumalik mag-isa. Hindi na siya And nagtrabaho. yun nga, bali, alam niyo naman, bali nagsama kami doon pero hindi kami kasal. Kasi nagsama lang parang live-in, parang sa Pilipinas. Okay. Tapos noon yun nga, may mga plano na after ko bumalik ulit galing Qatar ulit na mag-settle, pagpapakasal. Ang nangyari po pagkabalik ko noon, nagkaroon naman ako ng opportunity na nakapunta dito sa New Zealand. Bali, hindi kami, pag sa Pilipinas, hindi pa kami talagang mag-asawa. Kumbaga, napunta lang ako sa kanila nung nandun ako sa kanila. Yun nga, yung may mga plano na nangyari na pag-uwi, yung papakasal nga po, hindi naman po natuloy dahil nagkaroon ako ng opportunity dito sa New Zealand. Inulit mo na yan. Tapos, Pero napag-usapan nyo yan. opo. Oh, hindi ka naman siguro kasama sa pumunta dyan. Siyempre, pinag-usapan napag-usapan nyo yan. naman po.
Kaya lang nagkaroon ng away sa konting simula. problema dahil sa dami ng, yun nga, na hindi ko natupad yung pangakong kasal. Kaya nitong bumalik ako ng New Zealand, hindi ko pinaalam sa kanya dahil sa... Bakit di mo pinaalam? Siguro, Kayo pa rin ba nung bumalik ka ng New Zealand, active ang relasyon? actually, kami pa rin po. Bakit di ka nagpaalam? Kaya lang, dahil parang, paano ba yung paliwanag yun? Yung, Ano mga ba? Nagtampo ka. Ha? kasi, yung parang naghalo po yung pangarap, tsaka yung syempre, yung dream ko na makarating dito. Na parang gusto niya muna magpakasal kami. Hindi, pero ba't hindi kayo nag-usap? Ba't hindi niya alam? Oo. Ba't tumakas ka? Kasi nung time kasi na yon, meron akong family problem ho kasi Kahit na. na inaayos. Brad, Yun nga ang wait. pagkakamali ko ngayon. Bago tayo tumuloy, ayoko ng kahit anong BS na usapan, ha? Walang kinalaman yung family problem mo dun sa simpleng pagpapaalam. Kaya sa mga nakikinig na babae sa atin, marami ng lalaki, pag ayaw sa relasyon, Opo nga po. tumatakas. So, sagutin mo yung tanong ko, bakit hindi ka nagpaalam? Magwidalan yung family mo, desisyon mo yan. Dahil gusto niya akong magpakasal muna kami. Yun. Kaso, kung gusto yung magpakasal kayo at yun din yung pangako Hindi mo, pa. handa na ba kasi? I mean, Yun nga po yun, doon ako nasira dahil nung umuwi ako, hindi pa ako handa dahil parang nagkaroon ako ng isip na mas gusto ko muna makapunta rito. Na hindi niya rin naiintindihan. Yun ang kinatakot ko, baka hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan Baka kasi nung dati ko kasi, di ba, hindi mo naman sinabi, kaya hindi niya naintindihan. kasi nung nasa Qatar po kasi kami, lagi kami nagtatalo about sa family ko. Yung sa nanay ko po kasi, yung sa parents ko, dahil ako yung sumusuporta po sa kanila. Hindi ganito brad, ano? Kasi inassume mo kasi na hindi ka matutuloy sa New Zealand kapag nagpaalam ka sa kanya. Opo. Because, di ba, assuming na pag nagpaalam ka, mapipilitan kang pakasalan siya. But then again, assumption mo yan eh. Opo. Di ba, what you did was wrong. Okay, let's move on. Nagpunta ka ng New Zealand, wait lang. Nagpunta ka ng New Zealand, wait lang. Nagpunta ka ng New Zealand nang walang paalam sa kanya. Tama? So, Opo. she found Opo. out na nandiyan ka na. Kailan? Nandito na po ako nung tumawag ako sa kanya sa Pilipinas na nandito na ako sa New Zealand. Gaano ka nakatagal na nasa New Zealand doon nalaman niya na nandiyan ka na pala? Actually, isang weeks na, isang linggo na po ako mga 1 dito nung tumawag inches. ako sa kanya na. 1 inches. Bakit Na nandito na ako. Kaya sabi niya, ba't Nagulat. nagalit nga siya sa akin dahil bakit di ko rin sinabi. Kasi nagkamali po ako ng tansya na baka yun nga na akala ko maintindihan niya rin. Meron ba makakaintindi nun? Meron ba makakaintindi nun? Di ba? May pangarap kayong dalawa, Chong, di ba? Sabay kayo umuwi ng Pilipinas, you built dreams together, and then all of a sudden, one morning, she will wake up and you're gone. Tanga lang ang makakaintindi sa'yo niyan. Oo nga po nagkamali ako ng kumbaga ng sumala. Hindi ko Okay, so gano'n ka nakatagal dyan ulit? na parang Jack, gano'n ka nakatagal dyan? almost 1 year na. 1 year na Okay, rin po. may tanong ako. Kamusta na kayo ngayon? Actually, wala na rin kami ho dahil nagkaroon siya ng boyfriend. So sad. Hindi niya kinaya yung sama ng loob sa'yo. Yun nga po na Iniwan sa ere ang dating yan. yung sabi niya sa akin. Bali, pero mahal ko pa rin po siya. Kaya lang, wala naman akong magawa dahil para sa akin, nagkamali ako. Kumbaga, yun ang aking... Buti naman, alam mo yung pagkakamali mo. Kasi ano yan eh, you chose between di ba, economics, di ba, and being romantic, di ba? So, Pero hindi kasi ako lang, hindi ko lang naintindihan kasi yung part. Pwede naman niya mamimili ka, 'di ba? Yung economics at yung 'di ba, yung relasyon ninyo. Kaya ano ba naman yung magsabi? Ano ba naman yung feeling ko kaya Chico, nung time na yon, ang tingin niya sa girlfriend niya, nakakabagal ng pangarap. That's the only reason na parang hindi magpaalam. Kasi, in all honesty, pwede ka na magpaalam at magsabi na pwede bang magpakasal tayo? Di ba?
pagbalik ko na lang o kaya kunin kita. Total, nagsama na kasi sa ibang bansa ng OFW kay parehas. Alam nyo na yung kalakaran eh. Correct. Diba? But the fact na hindi ka nagpaalam sa kanya, she was not included sa pangarap mo. Ganun lang kasimple yun. At saka diba kung nahiya ka man kasi pangako mo yun. Mapangit din diba sa atin, meron tayong pangako, hindi natin matutupad. Hindi nga kasi din kaya. Nag-isip din po kasi ako na parang nagkumpiyansa po ako na lahat magiging okay, lahat na sasabihin ko sa kanya na okay lang, walang problema. Hindi. Yun po yung naisip ko dati. Wala yun. Mali ka nun. Kasi Brad, alam mo anong tawag sa ginawa mo? Mali nga po. You abandoned her. Correct. Diba? Ikaw yung una nang iwan sa airing. Krimen sa relasyon niya, mag-abandon na. Diba? Krimen yan sa relasyon. Yan nga po. Kasi pero kumbaga ngayon ko lang po naramdaman, sakit pala ng ganas kung parang bumalik po sa akin. Alam mo ang tawag dyan? Ano? Karma. Yeah. Ganun na nga po siguro. Goes around, comes around. Diba? What goes up must fell down. Come down again and goes up again. Just nung huli ko usap namin, yun nga, na sabi ko sa kanya, masaya ako dahil yun nga, nakakaroon ka na ng boyfriend. Ganyan. May mga plano na raw sila. Talaga ba? Totoo ba yan? Sabi ko nga, hindi, masakit. Kumbaga, nasasabi ko lang po dahil ang sakit. Pero wala akong magawa. Kasi alam mong kasalanan mo yun. Alam mong hirap talaga yun. Opo. Pero deep inside, mahal na mahal ko po yung babae. Kaya lang, parang huwag mo sabihin yung partner, wala naniniwala sa'yo. Huwag mo sabihin yung mahal na mahal. Di totoo yan. Alam mo, ako gusto ko naman maniwala. Nalaman mo, hindi mo siya mahal na mahal. Wait, na-realize mo lang kung ano nawala sa'yo. Kung meron na siyang iba. Pero mahal na mahal. Yun nga po. Tigilan mo ko dyan. Joke yan. Doon ko po nalaman talaga nung nawala. Ay, nako. Siguro ang nangyari lang siguro nung doon ko nalaman yung salitang yun nung nawala nga po. Diba? Pag iba na yung holding hands niya, doon ka, maiinggit ka na lang. Ang sakit! Diba? Ang sakit! Bakit ako yung mga ex? Ba nakita ko nagsama iba, natuwa ako? Kasi kung matagal na naman na di ba? Hindi, kahit yung mga recent. Yung recent lang. Kasi ibig sabihin nun, yung ginawa mong sakit na naiwan sa kanya, may gumamot na niya. May ibang gumamot na. Di ba? Tapos, ang naguguluhan lang din po ako nitong nakaraan na nag-uusap na kami na nung huli, bago kami nagpagkapatawaran. Kailan nangyari ba? Pasko? Ngayong Pasko? Ngayong Pasko yan? Ang alin po? Kaya yung huling usap nyo, kamo nagkapatawaran kayo? Matagal na po siguro nung March, nung April po siguro. Sige, ganito Jack, bakit na nag-uusap ngayong gabi? Anong dahilan ng pagtawag mo sa amin? Bali po, nakalimot na po ako. Lahat na okay na. Tapos itong New Year, tumawag po siya sa akin. Kaya ako po nasabi kanina na mahal din dahil tumawag siya sa akin itong New Year, nagulat ako kasi nabura ko na lahat, pati number niya. Pero alam ko sa Qatar yun. Alam ko yung code. Nakabalik siya ng Qatar. Oo, nakabalik na po siya ng Qatar. Okay. Nakabalik na po siya. Pero sa ibang trabaho na rin po. Sabi ko, kamusta ka na? Sabi sa akin, una hindi ko akala siya. Sabi niya, kamusta ka na dyan? Sabi ko, okay lang. Kumbaga, tapos binaba ko na lang din ulit. Sabi ko na lang, mag-ingat. Parang bumalik yung kumbaga, parang bumalik yung dati. Parang kung kailan medyo nakaka-recover ka na, okay ka na, biglang magkasalita siya, tatawag na coming from nowhere na akala mo. Parang hindi ko lang alam kung bakit niya ginawa yun. Hindi mo lang kung ba't siya tumawag? Pero opo, ilang hindi ko maipaliwanag din. Kasi binaba mo agad. Dahilan niya. Pero sana di mo binaba agad? Sa taranta ko kasi. Hindi kasi. Andun ako na-shock lang ako kasi actually, nung dati titingnan ko sa Facebook, okay naman sila. Okay naman yung ano niya. Yun nga, kahit yung boyfriend niya, yung Facebook siya, yung picture, gano'n. Kumbaga,
ando na tayo, nagkamali na ako, naramdaman ko na yung sakit, okay na. O so teka, yun Kumbaga, na. learn my lesson na. Hindi mo na binaba mo na, di ba? So wala ka nang nalaman sa kanya. Hindi mo na alam. Kasi binaba mo na eh. Ang huling alam mo, okay naman Opo, sila, masaya naman sila. Opo. Doon lang parang naging naguluhan lang ako sa isip ko na parang, bakit ka tumawag kung kailan? Ba't kasi binaba Okay mo? na yung isip ko, wala ka na sa isip ko. Binaba eh. Ano lang po ako kasi parang na-shock. Ano ang tanong mo sa amin ngayon? Kaya parang, Kasi mga nakaka-842 Yes, sir. ng actually. Ay, nabilang mo ba? gawin na natin 900. Puro actually narinig ko, binibilang ko eh. Natara mo ba? Oo. Sige. Anong pag-uusapan natin, Jack? Parang, ano po bang dapat kong gawin? Kailangan ko bang kakontakin siya ulit para, kumbaga, So wala ka talagang idea kung ba't siya tumawag? naguluhan po ako. Wala ka talagang idea kung ba't siya tumawag ng New Year? Binati niya po ako Happy New Year. Hindi. Kamusta ka na? Wala ka Okay lang. wala ka namang, alam mo, gwento na lang. Jack, wala ka namang dapat gawin talaga. Maybe, di ba, it's just about the season, di ba? Festive yung kanyang mood and she wanted to just greet everyone. I don't think tama, di ba, natawagan mo so para batiin kung, di ba, but then again, if he did that out of, di ba, humanitarian reason, wala namang masama talaga. If you're telling us na according to your knowledge, okay naman sila ng jowa niya, then there's really nothing to do other than deal with the karma kasi Lang po. okay, sorry, okay. Sorry po. Wala naman kasi kung ano yung papayo namin sa gulo yung relasyon na meron sila. Hindi naman po. Actually kasi, kaya lang po ako naguluhan. Sabi niya kasi sa akin noon, bago matapos yung komunikasyon namin, Lakasan mo. buburahin niya na yung number niya, huwag nang kukontakin. Wag na nating pag-usapan yung mga bagay na wala tayong sagot. Obviously, hindi niya binura. Obviously, meron siyang paraan para makontak ka. So, ang bottom line nito, she called you January 1 or maybe before the New Year's Eve, bago mag-medianoche, to greet you. Oh, Happy New Year. It's not a bad thing. I don't think it's right. Kasi ex ka niya eh. Diba? For an ex na umaasa at nagmamahal, pag tinawagan ka na ex mo, talaga maguguluhan ka eh. Mahal mo pa eh. Pero baka naman binati ka lang talaga niya. Oo. Pabangit naman na mamaya mag-aasa ka, Brad. Nakakaawa ka naman. Mahirap talaga yun eh. Di ba meron kang totga? Natotga ka. Natotga ka, Brad eh. The one that got away. Ang hirap niyo kay Chico, no? Matotga. Matotgahan Hirap ka. talaga di ba? yun. Sakit yan, Brad. May totga ka na kay Chico. Ha? May totga ka na. Totga? Natotga na rin ako. Ano ba? Ano ba tanong nyo? Ba't galing sa akin? Oo, Iniiba nyo? Brad, wala ka naman kailangan gawin. Wala ka naman. Actually, kaya lang ang hirap. Wala lang eh. Puro tanong na Namiss lang mo kasi. lang talaga, no? Namiss niya. Actually. Nakakalungkot naman. Eh, Chong, ano yan eh? That's the consequence of your decision eh. Decision mo yan eh. Naiwanan siya sa ere. Diba? Alam mo, ako, kinikita ko na kay Chico na siguro naisip ni Jack na I will go to New Zealand kasi I can provide better for my family. Diba? And I'm sure pagdating ko doon, makakita maraming baka makakalimutan ko rin siya. Diba? Sa baka talaga. Hindi, may iba Sa bagay, new language, new environment, new routine, new friends, diba? New food, diba? New schedules, new climate, diba? Makakalimutan ko rin siya because I will become a different person. But you know, heart is so good with one thing, keeping souvenirs. So hindi mo siya makalimutan. A big part of that, Jack, is that you're guilty of something. Correct. Diba? Sinadya mo. Hindi. Kasi alam mo, pag nagmahal tayo kasi, Brad, we are going to hurt that person regardless of all the efforts we want to do or to make for that person. Masasaktan natin yan. Kaya lang kasi exceptional sa'yo dahil, Brad, you deliberately hurt her. Sinaktan mo siya eh. And that's a big part of what we're talking about tonight. Nagigilty ka kasi. Guilt to eh. If anything, guilt to. Nagigilty ka kasi she did nothing wrong to you. In fact, she wanted to build life and have fulfill dreams na kasama ka. But what did you do? Diba? The least that you could have done for her is magpaalam na maayos. Diba? So she knows how to pick up the pieces, how to start over again, what to expect and what to do with her life. Pero hindi yung binigay sa kanya yan. She had to do it on her own.
Di ba? Nagigilty ka kasi ngayon nakikita mo maybe she's okay. Nagawa niya maging okay na hindi ko source of happiness niya. Di ba? At ikaw, you're still picking up the pieces. Ikaw hindi naka-move on. So po yan. So nagigilty ka. Actually, Have you said enough sorry to her? Ha? sorry po ako sa lahat. Sorry po ako sa kanya. Kaya lang wala. Hali na rin ang lahat. May payo ako sa'yo. Di ba sabi mo nagkapatawaran na kayo? Tama? Opo. Forgive yourself. Opo. It's time for you to forgive yourself. Ikaw na magpatawad sa sarili mo. So, di ba Kuya Chico, we are our own, di ba, greatest critics, di ba? Tayo yung tayo yan eh. So forgive yourself, Brad. Patawarin mo na sarili mo. Siguro na ilapin dapat. Tsaka wala ka ng choice eh, di ba? It's only by forgiving yourself na makakapagsimula ka ulit eh. Kasi kung hindi, wala, paulit-ulit mo yung iisipin. Yung guilt mo, no, sana para hindi na lang sana yun. Para at babalik, magiging loop na lang yan. So, forgive yourself and from there, enjoy mo yung buhay. Ganun eh. Patawarin mo sarili mo and free yourself. I don't know how long. Wala naman makapagsabi. Diba? Pero mga Chico, Jack, how do you know if you're moved on? Diba? How do you know if you're moved on? Diba? Magandang tanong yun. It's not if you're moved on. It's not when you're moved on. It's who is that person that will come along to make you believe it's okay to be hurt again. Correct. Kasi ang totoo niya, kahit na hindi mo na siya love, hindi ka talaga naka-move on eh. Diba? Hanggat hindi mo ini-embrace yung idea na you are willing to be hurt again. Kasi being hurt so bad is very traumatic. Especially for your age 35, ang hirap magsimula ulit. You are 35, you're supposed to be enjoying, di ba, yung midlife ng relasyon, but here you are starting over again, which is very difficult at the age of 35. But here you are starting over again. Mahirap yan, nakakatakot magsimula ulit. I know where you're coming from. I'm 35. Nandito na nga po ako sa New Zealand. Kumbaga, nandito na yung dreams ko, ang pangarap ko, pero parang minsan naisip ko parang kulang pa rin. Hindi, tsaka parang mahina talaga yung boses mo, kuya. Lakasan mo naman. Hello? Mahina pa rin eh. Hello po. Yan. Okay na po? Yan. Yung alam niyo yung, kumbaga, siyempre, andito na ako. Andito na yung dreams ko, yung pangarap ko, matutupad ko na parang minsan naiisip ko parang naalala ko pa rin yung past nung nandun kami sa Qatar. Parang kung naisip ko minsan lang, kung nandito lang sana siya rin, masaya sana. Kaso minsan ganun po yung naiisip ko. Well, he chose to go to New Zealand alone, di ba? Kasi Brad, Chong, pinrasas mo yung papeles na yan. Hindi naman agad-agad yan eh. Di ba? All those time na pwede mong nagsabi ka sa kanya kung kailan ka aalis, he did not. He chose not to tell her. He chose to conceal it from her. Di ba? So, huwag kang mangarap ng mga bagay na sinadya mong hindi gawin. Di ba? Yun nga po. Alam mo, gusto kitang pagalitan. Kaya lang, pinagdadaanan mo na yung ang masakit yung consequence. Ito na eh. At andyan ka na ngayon eh. Wala. When you're sad, when the only thing you can do after pushing someone, di ba, away from your life, arguably the most important person in your life is to embrace yourself. Alam mo kaya, Chico, topic ko kagabi yan. May mga tao sa buhay natin na mahal natin, but then unconsciously we realize that our pride, diba, is bigger than our love for that person. So what do? We let that person walk away from our lives. Diba? And what do we tell ourselves? Okay lang, pag namiss kita, marunong naman ako umiyak mag-isa eh. At ang pinakamasaklap na katotohanan, when, diba, after crying, it's when you realize what you could have done. Correct. Because we all get tired of crying. When you're tired of crying, and then you realize, I could have run after her or after him, but I did not. Now, marunong ako umiyak, iiyak na lang ulit until you get tired.
So, Jack, ang bottom line, wala, karma talaga to, Brad. Wala tayong magawa dito. Oo nga po. Oh, it's so Pero sad. siyempre, hindi po maiwasan din masaktan. Oo naman. Talagang masakit din talaga po pala. Oh. Wala Ang hirap, di ba? Ang sakit. Wala. Ako talaga naniniwala ako Kuya Jack. At for sure, nare-realize mo na rin ito, di ba? Everything in life is a matter of choice. Kung nahihirapan ka ngayon, kung nasasaktan ka ngayon, ginusto mo yan. Di ba? Pinili mo yan. But then again, option mo pa rin, choice mo pa rin. No? Kung sasaya ka, ikaw pa rin yung gagawa niyan. Pero sa ngayon, wala kang ibang pwedeng gawin kundi pagdaanan yan. No, get over it at move on sa buhay. Kasi wala masasayang na lang yung mga panahon. Nandiyan ka pa naman sa ibang bansa. Hirap yan, no? Totga, no? Yan nga ba, yung Christmas saka New Year talagang almost 2 weeks kaming walang pasok dahil holiday nga po rito. Wala kang magawa, no? Nagbilang ka ng baka, grabe. At dyan, yung mga panahon na wala kang ginagawa, yan yung mga panahon na napaka-imo mo sa buhay, hindi ba? Wala kang magawa Wala kang pagbalingan ng attention mo, kundi kaimuhan lang Yun na nga po Ang masakit pa, yung biglang tawag niya Yun ang medyo nagwintang din sa isip ko Yung Kuya Chico, yung sabi ko okay na all along akala mo okay ka, no? Tapos eto ngayon. Oo, no, ganyan talaga. Akala mo okay ka na. Yun nga po, Papa Jack okay na po ako pero nandun pa rin, nasasakit pa rin, okay na po. Nang biglang ko, may tawag. Diyos ko po, bakit ganun? Okay na Kaya medyo parang nanakit na naman, biglang sumakit ulit. Ang kulit nung ganun no? Yung akala mo okay ka na, tapos pagka nakita mo siya, parang kahapon lang ang lahat, no? Parang last week ang lang lahat. Tapos babalik, parang lalalala, ito ka na. Sige, hindi mo Guilt to, Kuya Chico. Guilt to, if anything. Kasi ano to, yan, we know how to move on, we know how to forgive ourselves. Diba? But that's the last thing we do, forgive ourselves. So, Brad, Jack, Opo. patawarin mo na yung sarili mo. Napatawad ka na niya Alam mo kay Chico, nangyari sa akin yan Oo nga po. May iniwan ako na walang, nakwento ko sa era to May iniwan ako na walang pasabi. So after many years, I had the chance to ask for forgiveness. Buti nga to, Kuya Chico, di ba, nakapag-sorry siya kagad. After many years, I had the chance to ask for forgiveness. Alam mo sabi niya sa akin? Ano sabi? Nakaka-insulto. Kasi all those years parang nagigilty ka. And then when I got the chance to say sorry, alam mo sabi niya? Ha? Wala na yun. Wala na yun. Ano ka ba? Tagal-tagal na. Okay, yung parang, oh my God, all these years, di ba, I was so guilty of something that I left you hanging, di ba, clueless of what not. Tapos eto ngayon, you will tell me, wala na yun. Okay, yun lang pala Bata pa tayo noon, ganon. Pero in fairness, di ba, kung if you have that guilt feeling, di ba, it says something about you na, hindi ka talaga masamang tao at kung naiwanan mo man siya, kung nasaktan mo siya, hindi mo ginusto. I mean, hindi likas sa'yo na manakit ng tao, di ba? Ano ginagawa niya? Nag-i-sprayan kayo siya. So yun, wala na tayo, Kuya Jack. Wala ka ng no choice. Kundi ang patawaran niya ang sarili mo. Medyo nagkaroon na ako ng bumalik lang siguro. Kaya medyo nag-isip lang ulit ako siguro ngayon at humingi na rin ng payo sa inyo. And ako, andyan ka na lang din, di ba? Hindi ka naman makakauwi ng Pilipinas agad-agad. Mahal ang pamasahe. Enjoy life. Yan na lang po siguro. Hi, and hence the story of a very beautiful white flower. What? Nakwento ko na yan, di ba dati? White flower? Di ba? There's one garden, Chico, and then one man walked the garden, and then he saw a very beautiful flower. Tapos nakita niya, ay, ang gandang bulaklak, pero baka mayroon pa mas maganda. And then he walked the entire length of the garden just to realize there's no more beautiful flower other than what he saw. So anong ginawa niya? Bumalik siya. Napitas na ng iba. At dahil napitas na ng iba, forever ka manghihinayang. Pero malay mo may red flower naman. Sakit. Huwag ka na magdagdag sa kwento. Sorry. Malay mo sa kabilang garden may red flower. Andun si Mary, di ba? Suntukin kaya. Si Mary at ang lihim na hardin. Nandun din, Andun si Mary, nakahiga doon. Nagaantay. Okay, bye. Wala
wala kayong may payo sa'yo, Chong eh. Alam mo, ito yung mga, Chico, ito yung mga cheers, yung mga kampayan sa kanto sa probinsya eh. Magkampay, para saan? For the wounds that will never heal. Yeah. Para sa piraso ng puso mong nabasag at isa-isa mong pinupulot. Kampay, dali! Dapat pagka nag-cheers, walang babaan. Dapat straight. Inumero. Alam mo, nararamdaman ko yung pain ni Jack eh, no? Ang sakit eh, no? Ang sakit yung akin ka na eh. Di ba? Akin ka na eh. Kasama na kita sa buhay. Nangarap tayo magkasama eh. Dahil sa katarantaduhan mo, nawala ka tuloy sa Papa Jackson eh. Nung tumawag siya sa akin, gusto ko siyang i-message sa Facebook, kaya lang pinigilan ko yung sarili ko kasi naisip ko baka You want my advice? Well, lalo lang you want my advice? Go ahead. Kumustahin mo siya. Diba? Wala na masama eh. Ikaw tumawag. Huwag mo lang guluhin, brother. Kasi honestly, the very fact that she opened the line of communication, ibig sabihin, she's okay with it. If it will make you any better, di ba, feel any better, di ba, to ask, how about you, then just go ahead. But please do not cross the line. O tsaka hindi naman din natin alam yung istorya din, di ba? Malay mo dahil hindi mo nga nakamusta, hindi nga kayo nakapag-usap. Malay mo may mga nagbago na sa buhay niya. Pero it's for you to find out. Wala naman masama. Sige, bigyan ka namin ng pagkakataon na magmensahe sa kanya ngayong gabi. Nakikinig sa amin yan. Anong first name niya? Wala ka naman ibang papakinggan pagka biyernes sa gabi. ako nga po, laging rin makikinig sa inyo kahit nandito ako. Anong first name niya? Bernadette. Ha? Hindi ba siya si Bernadette? Rosalinda po. Rosalinda! Ow! Senita soy! Sorry. Ang taas ng energy ko. Again, dali. Rosalinda. Sino nga yung... si Corazon. Rose, gusto ko lang malaman mo na kahit na hindi naging maganda yung nangyari sa relasyon natin, masaya pa rin ako dahil alam ko naman okay ka ngayon. Alam ko na nahanap mo na yung hindi nga yung lalaking talagang para sa'yo. Masakit pero kailangan tanggapin na kasalanan ko yun eh. Kaya sabi nga, kailangan mo minsan paluhin para matuto. Pero salamat din sa naalala mo ko ng New Year, tinawagan mo ko. Malaking bagay din sa akin yun dahil alam ko naalala mo pa rin ako kahit na malaki kasalanan ko sa'yo. Pero and my mind could not erase. Diyan ka nakatato. Nandito ako ngayon sa Manila siguro. Pangarap na lang. Mga pangarap na natin. Dapat natin ito pa rin. Siguro ganun na lang muna rin sa akin. Nandito na rin. Hindi ko alam kung kailan ako kakasatan, pero siguro matatapos din itong sakit na ito. Ganun talaga eh, wala tayo magagawa dahil nga, totoo ang kasabihan na nasa huli yung pag-isisi eh. Pero gusto ko lang malaman mo na gagawin ko yung lahat para matupad yung pangarap ko kahit hindi ka nakasama. Yun na lang siguro tanging paraan para mas mabawasan yung sakit. Yun lang po. Love that is real but in the sky. Hello. Oo. Nakatulog na po yata. Now you're begging again. Breaking up shouldn't be Okay na po. Hindi ka pa okay. Morning sunlight. Nalulungkot ako, nakakairita. Ha? Ang lakas niyang makalungkot. Oh. Ikaw ang lakas mo makalungkot
Wala eh. Heist na lang ganun. Wala eh, nasa ulit talaga yung pag-iwisi. Yan talaga yung kasabihan na naranasan ko ngayon. May nag-comment. Ang comment. Ang sakit, beshe cake. Oo, be. Ang sakit. Sa lahat naman ng comment na pa. At yun yung nakita mo. Ang sakit nga, be. Pero, wala. Ano na lang eh. Yung sinasabi mo, Jack, no? Nasa uli yung pagsisisi, no? Andiyan na tayo eh. Pero sana, kung ano man yung nagkamali ka, oo. Di ba? Pero sana wag nang ano doon. Low? Yeah. Sorry. Sana wag nang maiwan doon sa... Sana wag nang mahinto doon sa nagsisisi ka na lang. Lahat naman ng pagkakamali natin sa buhay ay pwede natin siyang gamitin para matuto, hindi ba? Para sa future. Alam mo na kung anong gagawin mo. Or alam mo na, should I say, alam mo na yung hindi mo dapat gawin. Diba? Yan lang yung babaunin natin. Halika nga, yakapin na nga lang. Halika, dali. Good luck sa'yo, Kuya Jack, ha? I hope, soon, ay mahanap mo na rin yung kaligayahan na para sa'yo, no? Or yung taong magpapasaya ulit sa'yo. Oo nga po. Everyday ko nga po pinag-pray yan. Sana makarecover na. Tiwala lang, puso lang. Okay na yung lahat. Ito normal. Oo nga po. Tiwala lang, puso lang. Kaya mo yan. Kung hindi, may pili ka, blade lubid. Pero wag ka po. Wag ganon, di ba? Wag ganon. Oo po. Kamustahin mo siya? Kamustahin mo siya? Kaysa dumating yung pagkakataon, nangangarap ka na naman kung ano kaya nangyari kung nangumusta ka. Correct. Ano lang po kasi baka hindi ko Brad, huwag ka na mag-assume. Huwag ka na mag-assume. You must love the girl so much. So, I guess, balitaan mo kami pag nakausap mo na siya ulit. Oo nga. It will be exciting. Tawag ka ng Friday, ha? Huwag ibang araw. Oo, balitaan mo kami para may wala yun. Saturday, Sunday naman pala, no? Pasti ba kaya tayong tumawag ng Friday. Okay. Good luck to you, Jack. Salamat po, Papa Jackson and Kuya Chico. Salamat po. Maraming salamat din. Dumangalaw ka sa amin dito pag nakauwi ka na Pilipinas. Oo, ha? Bali, alam ko po yan kasi yung dati kong agency nandiyan sa taas sa inyo sa PNI. Kaya po nandiyan pa po yun. PNI, Kaya sa may kabilang building yun. Kabila po. Nagtrabaho ko dati sa PNI. PNI? For a while. Very Recruitment agency po yan. Maging gwardiya ako doon dati. Salamat sa pagtawag. Bye kay Jack. Salamat din po. Bye-bye. God bless po. Sabay pa tayo, brad, ha? Ang baho tuloy. Ano ba yan? Talagot, no? So, Ang dami tuloy nag-volunteer na yakapin mo daw sila. so saddening, ha? Ako nga no? Nangingialam pa kayo eh. Agawan nyo pa ako eh. So many years. Lungkot pa naman yung kantang. Ang dami, tas bigla ang daming nakaka-relate. Kanina lang hindi kayo nakaka-relate, tas ngayon nakaka-relate na kayo. Lakas daw makaimo. Damang-dama daw. Pero bakit nga kaya ganun, no? Tuloy mo yung tanong mo, parang gusto ko yan. Ano yan? Bakit kaya ganun, no? Yung akala mong okay ka na talaga at naniniwala kang okay ka na. And then, eto siya. Nakita mo lang. Guilt yun eh. Sala, yan na lang. That's guilt more than anything. Parang kahapon lang ang lahat. That's guilt more than anything.
Hello po sa lahat ng mga may pinagdaraanan sa buhay at lalong bumigat. Lalong bumigat kasi Kuya Jack eh. Jack talaga. Bakit ang sakit naman? Ano to? Sunod-sunod na araw malungkot ang stories ng mga callers. Mga alam dyan. Drama cells. Di ba? Tingin mo lahat na nababasang comment. Sakit daw, napakalungkot. Tumatingin muna tayo kung dami-dami ni Chico. Yung mga taga-Geodata, nakiki-aircon dito. Hello po. Itong mga to. Pabati muna ako, Chico. May mga name tag sila. Mauna na ako. Hello kay Lola Guillermo na nakikinig sa Taiwan, kila Sean Rivera, Samantha, Batang 5 sa Caloocan. Maligayang makikinig po. Hi sa nanay ko, yan, Panyang Navarro, nakaantabing yan sa lahat ng family Navarro. Maligayang pakikinig po. Request, if tomorrow never comes, sabi ni Mami, Mami Luella, pabati po sa kids ko yan in Pasig, Villa Tupas, Ruel, Lawrence, Kier, Isay, Alonica, Eliza, pamangking Tane, Patrick, and Evo. Hi to my daughter, Winnie, Joy, and Caitlin. Hello to Macho Sweldo muna, bili ka ng gift ko, sabi ni Tess. Kuya Chico, Papa Jackson, happy birthday from Sean Mars, Marivic Ronel, Ian, Sarah, and Cecil. Maligayang bati po yan, Data PSD and Data Division. Maligayang pakikinig po. Jenny Lumbres, kagawin pa ito nagpapabati sa akin. Nakaantabay while listening, working in Singapore. Maligayang pakikinig po. Ayan, Johnson Bareng, maligayang pakikinig po ng Ilocos. Bareng family, maraming salamat. At binabati ko nga pala kay Chico, si Cinch Fontesa, nakaantabay, nag-aaya na kung ano sa pantanga to. Ayan ba yun? Oo. Hello daw kay Randy Masong, Bong Betiola, William Santos, galing kay Marlon Apali ng Barangay ng Ka. Ayan. At happy 15 years. Happy 15th anniversary sa pinakamamahal kong babae sa buong mundo, si Miss Rhea G Mundo. Ay, ano? Buong mundo. Miss Rhea G Ralye. Ba't kanya ka magbasa? Sorry lang. Nakapag-grade 3 ka ba o nilaktawan mo? Kasi ano ang tawag doon? Na-promote ako eh. Hindi ka pumunta sa oral reading, no? Silent reading ka lang, no? Stay pretty always daw at huwag kang mag-alala, magkasabay tayong tatanda gaya ng pinangako ko. Ha? Love you, ma. Hashtag 5. Ang sweet na sino yan? Watching live here ang on sweet studio. Naman ang hayop. Sabi ni Roland. Ayan sila pala. Ang sweet naman. Hi, pag-uwi ng bahay mamaya, baktay ka niya dong. Oo, parang naramdaman ko na yan. Oo. May itinatagong... Oo, may speech bubble ako dito. Tag nyo kami. Sabi, hi, I'm Michael Cervantes from Rising... ano to? Ha? Yuera Team Dragon Kings. Hello sa inyo. Hi, I'm J Mart. Ito yung mga name tag, di ba? I'm J Mart Raton. Hello. Pabati po sa buong family, sa grade 12 Nara at sa buong Y-Rock Team Rodriguez, kina Ellen, Edeline, Chris at Jason at sa leader namin na si Ate Pauline Eliania sa Y-Rock San Mateo chapter, kay Pastora Alisa Domingo, God bless po, sabi ni Gerald Bunagan ng Rodriguez Rizal. At ang sumasakit ng ngipin ngayon na si Kezia Arevalo, happy listening daw. Hello. Ang hirap na may masakit ang ngipin, ha? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan yan. Pabunot nyo na yan. Oo, ngipin eh. Hirap kaya nun. Speaking of ngipin kay Chico, congratulate ko na si Ninang Dr. Nina Rodil na magbubukas ng, sinave ko nga yan eh. Saan ba yan? Wait lang, wait. Dito siya may malapit sa GMA, tapos yata. Sinave ko yan eh kasi I wanted to congratulate her on air. Si Doc Ninya. Hi, Doc Ninya. Saan ba yan? Sinave ko yan. I miss you so much. Asan na? Nawala. Kinuha mo ano? Excuse me, dadaan ako. Magkalapit ng bahay namin pero di kami nakikita ni Doc Ninya. Saan na yun? Hi, Doc. Nawala. Doon sa post niya. Kinuha mo? No. Sinave ko yun eh.
Baka din na-delete mo na. Hanapin natin. So hold me in your arms. Lungkot, no? Dapat ang i-play natin sa kanya yung I Miss You. Ayan ayan. Opening on January 8. Ano bang araw na yan? January 5. January 8, Orthodental Aesthetics, 7th floor, Caswin Building, Timog Avenue, South Triangle, Quezon City, in front of GMA Network as, ayan, sa Katunying's Cafe, malapit daw. Nina nga, congratulations, bagong clinic to, no? Orthodental Aesthetics. Iba. Hindi nang may abs, no? Oo naman. Ibang klase yan si Doc. Ibang klase abs si Doc niya. Kung kailan... O ito, si Nikki, Justin, Pixie, Camille, Shai, Katrina, Liar Bato, Ana, May, Scott, June, Joanne, to all LSCT of Nidec ba to? Sabi ni Jean Enrica. Papa Jackson ni Kuya Chico, we brought you SB. Really? May kape. Where you from? Peppermint mocha. Really? Are they from abroad? Thank you. I don't know. You don't know? I just don't know. Where you from? From the Kabilang Kanto. Fantastic. It's a very, very splendid. Yeah, Kabilang Madi. Kanto. And they brought us some, coffee to drink and Peppermint? peppermint. It's Peppermint. very fantastic. When you- Absolutely. When you sip on it. Masarap po yan. Thank you po. Hello daw to my BB Jeff, sabi ni Rika. Yan. Hello po sa lahat ng mga nakandabay. Uy, sa mga bisita ngayong gabi, maligayang pakikinig po sa Mga inyo. bisita, meron ba sa inyo may vape juice dyan, no? Ayan, meron siya. Si Jomi Ann Clemps. Meron siya. Sabi niya, hi nako, hindi ako binati. Yan, nabati niya. Yan na, ha? Maligayang bati po sa lahat na yan. Totga last year, that was so sad. Sabi niya, Kim Rivera Trakina, nakaantabay. Maligayang bati po. Uy, bati ko lang ha, si Marjorina. Ito yung na pinuntahan pa talaga ako dun sa may mall na malapit dun sa tinutuluyan namin dahil nagpa-picture at ayun. O dahil mga dakilang mga buraot kami, di nagpalibre kaming ice cream. Sa Malaysia. Sa Malaysia, truly Asia. AIG Payment Support Team daw, especially AP Team. Kay May at Buninay. Ayan, sabi ni Marjorina. Oo nga. Marjorina. Tinagtripan ka ng magulang mo, Marjorie lang yan eh. Marjorina. Ba alam mo nagdagdag ng na para Marjorina. Mas masakit magjupot pa. Mark Santos, pabati po ako, Papa Jackson. See you soon. Si Arnold Caldea, nakaantabay. Lagi naman yan. Ano pa? Namiss ko ang kulitin yung dalawa, sabi ni Candy Sia. Maligayang pakikinig po. Tin Costales, maligayang pakikinig po. Hershey. Ayan. Salamat. Nakaantabay. Hindi ko mabasa ang iba. Thank you very much for tuning in. Alright, let's play. Magkalas 12 na pala. Bilis na oras, ha? I-play mo yung I Miss You. Ang i-play ko sana ay, Mind Over Matters of the Heart. Ayan, nasa sunod mo yung I Miss You. Parang ko na I Miss You, siyempre. Yung, is it done and over this time? Climax. Yan, climax. Gusto ko yan. Hindi, yung yung kumanta. Di ba, climax? Bakit? Ay. Siya, ito na, mga pangga. We'll be back. We got 5 minutes before the hour of midnight. Good morning almost. Buong Kapuluan, mga pangga. What's in store for you for the weekend, kay Chico? Weekend. Wala akong kahit anong lakad eh. Weekend, parang wala naman din. Wala pa. Oo, hindi ko alam. I might be riding out of town. Hello po sa akin, Scalawags family. Magmumotor ka. Mga big bikers. So. Hindi ko alam. Prospect ako dyan. Magyaya bigla, hindi ko alam. Maligayang pakikinig. Alright, here we go mga pangga. We are number 106.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.